Tila isang malaking sampal kay BBM ang ginawa ng ASEAN dahil si BBM ang umattend sa ASEAN Summit. Pero ang nasa screen ay ang dating Pangulong Duterte na para bang hirap na hirap ang ASEAN na i-recognize si BBM bilang leader ng Pilipinas. Hindi ba't nakakahiya? At ang isa pang nakakahiyang balita, opisyal lang inaprubahan ng Amerika ang 0% tariff para sa mga espesipikong produkto na inaangkat mula sa Thailand, Malaysia at Cambodia na pawang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ayon sa mga ulat noong Lunes, October 28, inanunsyo ang desisyong ito sa ginanap na ASEAN Summit kamakailan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatandaang bago pa man ito naaprubahan ay pinapatawan ng 19% tariff ang tatlong nabanggit na bansa. Pero sa ilalim ng bagong kasunduan, hindi napapatawan ng taripa ang mga produktong tulad ng aerospace equipment, pharmaceuticals, palm oil, cocoa, and rubber. At ang Pilipinas, ano ang nakuha ni BBM sa pag-attend dito sa ASEAN Summit? Ano po? Wala. Nga. Kaya nga ayon sa isang komentarista, tila basura ang tingin ni US Donald Trump sa Pilipinas at kay BBM. Pero Oo mga kababayan, no? Trending to. Mga kababayan sa halos lahat ng social media, mga kababayan. Itong pagpunta ni BBM, mga kababayan, no? Sa ASEAN, mga kababayan. At mismong pag-akyat niya sa stage, mga kababayan, kita nyo naman yung lumabas sa lead wall, mga kababayan. Yung mahal nating walang ibang si Tatay Digong. Yung mga kababayan. Naku po, Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Di pa rin ba siya nahihiya dyan, mga kababayan? Di ba? ay pinagkayabang ni BBM na malakas daw ang relasyon ng Pilipinas at ng US. Ang kawawang cowboy. We are supposed to be the most favored ASEAN nation by the US because of our long-standing relationship with them. But it doesn't look that way to me and many other Filipinos. The Philippines is the only treaty ally of the Americans in ASEAN, with a mutual defense treaty signed by both countries in 1951, more than 70 years ago. But since assuming office, Bongbong Marcos has been treated as a second-rate head of state by the Americans and other world leaders, unlike his predecessor Rodrigo Duterte. This cold treatment by the Americans of the incumbent Philippine president cuts across party lines when Democrat POTUS Joe Biden in May 2023 relegated BBM and his entourage to a back room somewhere to sit down with then US VP Kamala Harris. US President Donald Trump, a Republican, seems to have extended the same treatment to BBM in the recently concluded US ASEAN-related summit in Malaysia. Mr. Trump did not meet and sit with Marcos Jr. Instead, Trump sent a mid-level diplomat, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Michael Dasombre, to chat with the Philippine president. And I didn't see Trump greeting Marcos Jr. when ASEAN leaders had their photos taken with the US president. The Donald choosing instead to stand one person away from BBM. And if that was not enough, Mr. Trump rubbed not just salt, but a bag full of jalapeno chili powder on the wounded pride of BBM when he met with the three ASEAN leaders from Thailand, Malaysia, and Cambodia to announce the US has approved zero tariffs on select products from these three countries imported into the United States. But the most embarrassing thing for me, however, is the caption on the photo showing the three ASEAN leaders with Mr. Trump smiling in a huddle with their hands stacked showing unity. From three key members of the Association of Southeast Asian Nations, Thailand, Malaysia, and Cambodia. Cambodia. Yep. Imagine that. Cambodia
who has recently overtaken the Philippines in terms of foreign tourist arrivals, now a key ASEAN member, but not the Philippines. If this doesn't send a clear message to this administration that the Philippines is now officially a pariah in ASEAN, I don't know what else will. Oh, by the way, BBM is now chairman of the ASEAN at nasaan na ang pinagyayabang ni na BBM ng loyalista na malakas daw ang relasyon ng Philippines sa US. Asa na Bakit ka ba hindi yan? naaprubahan ang zero tariff sa Pilipinas? Bakit ang bilis sa aprubahan ni US President Donald Trump ang zero tariff sa Malaysia, Thailand at Cambodia? Nako po. Mukhang ayaw ni Donald Trump kay BBM. Panoorin natin ang buong video. Oh, ano na? Ano, Lods? Anong balita, Basahin Lods? natin mga lods. US, aprobado 0% taripa sa 3 Asian countries. tatlong Asian Pilipinas, Wala. hindi kasama. Oh, anong nangyari? Di ba alyansa natin ng US? Bakit hindi man lang sinali ang Pilipinas? Kawawang Pilipinas. Sa mga ganyan nga lang, kinakalimutan ng Pilipinas. Paano na lang kaya pag magkagera? Kasi di ba confident tayo na Tama ka dyan dyan, ang Lods. US tutulong sa atin. Sure ba talaga kayo na pure ang pagtulong ng US sa atin? Siguraduhin mo bawat desisyon mo, Mr. President. Kung sa taripa nga lang, hindi mo kayang mag-negotiate, hindi ka kasama sa 0% eh. Sabi ni Auntie Claire, matapang naman siya. Anong sabi niya, Lods? Si PBBM hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura. Ha? Iko-connect na naman niya kay Tatay Digong kasi di ba si Tatay Digong alam naman natin pag nagalit yon sa mga korap, di ba? Pag nagalit yon sa mga durogista at sa mga kriminal, di ba? Nagmumura. So lahat na lang ba ng mga comment mo, Auntie Claire, talagang, di ba? Ikaw, correct. Talagang nagpapatama ka kay Tatay Digong. Tatay Digong yan. Auntie Claire, mas gusto pa namin si Tatay Digong. Tama ka At dyan, Lods. least siya, di ba, alam namin na protektado niya yung mga kababayan nating Pilipino, yung mga inosenteng Pilipino, at galit na galit si Tatay Digong, di ba, sa mga masasamang tao. Tama. Kaya tama. napapamura siya. Tama. At hindi talaga namin nakikita na matapang yung presidente mo. Matapang lang yan pagdating sa panggigipit sa mga Duterte. Diyan kayo matapang. Matapang lang kayo sa pagpapatahimik sa mga against sa inyo. Diyan lang naman kayo matapang eh. Mas gusto na namin yung palamura, pero ramdam namin na safe kami. Mas gusto na namin yung palamura. Okay na yung palamura. At least alam namin na may magandang nagawa sa bansa natin. Yung presidente mo, hindi nga palamura, pero grabe. Grabe katakot-takot ang korupsyon. Hindi nga palamura, pero wala naman siyang nagagawa. Tama. Pagdating sa mga sangkot sa korupsyon ngayon. Kasi nga, kasali siya dyan, di ba? Kasi nga, Siyempre, Lods. baka nga, sila yung nagpaplano. At hindi ako naniniwalang walang alam ang presidente sa mga korupsyon, lalo na dyan sa flood control scandal at sa mga insertion sa budget. Hindi ako naniniwalang walang alam ang presidente. Hindi ba't nakakahiya umattend si BBM sa ASEAN Summit pero ang nasa screen ng recognition mukha ni ay Tatay Digong ang kabayan. dating Pangulong Duterte? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Nako po, mga kababayan, no? Di ba? Oh. Baka sasabihin naman nila, mga kababayan, na AI yung ginamit. Or inedit lang yung video na yan, mga kababayan. Sasabihin, yan naman yung sasabihin ng mga kakampings, mga kababayan, panigurado. Di ba? Dahil ano di ba?
pro Marcos na yung mga kakampings mga kababayan, di ba? Nagsanib persa na sila mga kababayan. Oo. Samantala, eto pa mga kababayan, BSP umaming nag-pull out ang mga investor sa Pilipinas. Naku po, anong nangyari? Mahal na Pangulo? Eto, pakinggan natin ang kabuang balitang ito mga kababayan. Nagtatanong ang mga netizens, bakit hindi si US President Donald Trump? Bakit si US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Michael de Sombre ang humarap kay BBM? Isa nga ba itong indikasyon na ayaw makausap ni US President Donald Trump si BBM? Ayon sa post ni Vanny Biernas, wala daw nakaschedule na meetings si Presidente Mandaram Bongbong, kinamang Donald Trump at si Winnie the Pooh sa APEC. Either hindi nila naisip mag-schedule or ayaw siyang kausap nung dalawa. So ang choice ay incompetence or poor leadership. Nako. Kita sa body language kung sino ang nangungumbinsi at sino ang kinukumbinsi. Obvious na unequal ang relationship na ito. Nako. Yung isa, presidente ng isang bansa, at yung isa pa, assistant secretary lang. Pero kita mo sa body language kung sino ang mas mataas na mukhang nire-recognize nilang parehas. Never ko nakita si PRRD na parang mas mababa ang itsura niya katabi ang kung sino man. Kasi tama si PRRD. Presidente siya ng isang sovereign state. Nobody is higher than him except the people. At matapos ang pag-amin ng isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, aniya, marami na daw investors sa Pilipinas ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno, bunsod ng talamak na korupsyon. Sa gitna ng issue ng korupsyon sa maanumalyang flood control projects, marami ng mga investors sa Pilipinas ang nagsipag-atrasan. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relations Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Patuloy nga daw na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil nga daw sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Ayon nga sa kanyang naging interview ay marami na daw ang nag-pull out. Ayon pa kay Guidote, sa nakalipas sa 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok sa bansa. Dagdag pa ni Guidote, hindi lamang sa flood control projects at DPWH umiikot ang issue ng korupsyon. Laganap din daw ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At nagmatanong si Guidote kung papaano maibabalik ang tiwala ng mga investors. At ang kanyang tugon, the government has to be accountable. At sino-sino nga ba ang accountable? Yan ay ang mga nag-approve ng GAA. At kung hindi daw ma-address kung sino-sino ang mga nag-approve ng GAA, then kailangan na magpalit ng leadership. At sa kanyang naging interview na ito, ay alam ni Guidote na babalikan siya ng Marcos administration, kaya't humihingi siya ng proteksyon para sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang post, truth can deep a blooming crisis. This interview has gone viral and has surprisingly reached my relatives in the US. Please pray for my protection. We know how the incumbent can spin the narrative while doing a demo job on anyone who disagrees with theirs. I am in retirement mode already, but I agreed to do this interview to bring out the story behind the economic numbers that are being ignored and hidden. I don't want our country to reach that crisis levels again. Naranasan at nakita ko kung paano nalugmok sa hirap ang mga Pilipino noong 80s na tumagal ng 2 dekada bago na resolba dahil na din sa sakripisyo ng ating mga OFWs
Sila ang malaking dahilan kung paano napalago ang ating Tama. international reserves Tama upang dyan. mabayaran ng mga inutang na dolyar sa mga banyagang bangko na inilipat sa IMF noong panahon ni Marcos Sr. Nahiwalay sila sa kanilang mga pamilya para lang kumita ng pangkabuhayan. Let's nip this blooming crisis. That's not even a bad anymore to secure our country and our children's future. Kasabay nito ay talagang bumaba na ang halaga ng piso kontra dolyar at umabot na ng 59 pesos and 13 centavos. At sa video na ito na ipinakita ni Mr. Will Toker, dito natin makikita kung gaano nagha-hype lamang at gaano kasinungaling itong Marcos administration Nako. at si BBM. Puro kasinungalingan daw. Panoorin natin ang buong video. Dito nyo makikita mga lords na puro hype at 'di ba? At puro kasinungalingan lang talaga ang Tama. pinagsasasabi ng ating presidente. Tamang-tama ka dyan, Lods. Di ba? Plus yung Secretary Anti-Claire natin, mga babayan, di ba? Yun yung isa sa taga-hype talaga ng palasyo, mga babayan, di ba? Di ba? At wala tayong masabi. Kaya Anti-Claire talaga, mga babayan. Di ba? Natatawa na lang tayo sa tuwing si Anti-Claire yung magsasalita, mga babayan. Kasi ano di ba? Puro Duterte na sa utak, mga babayan. Di ba? Mai-connect lang niya sa mga Duterte. Sa tingin niya, panalo na siya, mga babayan. Ang bihira. Para lang may maipagmayabang, 'di ba? Oo. Para lang Yeah. utuin ang mga Pilipino. Tama ka dyan, Sino Lods. pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Nadatnang ko po yan na 6 million. No? Layunin po natin Ayan Oh. na Oh. magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon Ay. hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Ay, Pinaliwanag ko po kay Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic. Oh. At at the same time, hindi rin po ito madaling ma-achieve. Kaya pa rin ba yung 1 million target per year? Well, ang naumpisa na, lahat-lahat, I think na nag-ground break is about 1.3, 1.2 million na nasimulaan na. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang Yun. 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 300,000 lang 40H. pala. Budol talaga tong ano. O, mga 'di ba? babayan. Hindi naman pala kaya. Tama ka dyan, Pero Lods. itong ating presidente, Oh. 'di ba, kung makapagsalita, pinapaasa niya lang ang mga Pilipino. Tama. 'Di ba? Kaya next time, Mr. President, be realistic. Be Sa ano nga, mga babayan, di ba? Sa bigas. Di ba, mga babayan, ibinisto yun Ibipinday Sara. Na siya mismo nagtanong, mga babayan, kung kaya ba ni Pangulong Junior, di ba, na 20 kilong bigas, mga babayan. Sinabi ng mga babayan, yung expert talaga, hindi kaya. Di ba? Talagang expert tong si BBM, mga kababayan, yung Pangulo natin, expert sa pambubudol. Di ba, Lods? realistic sa mga Pilipino. Huwag ka magsabi-sabi ng mga kung ano-ano. And yet, Expert. hindi naman pala Hmm, magkakatotoo. tama. Imaginein mo, 1 million pabahay daw per year ang kanilang goal. Oh my God. Kaya natatawa na lang ako, mga lods. Kaya nga natin hindi binoto si Lenny Hmm. kasi lutang. Isa pala to. Pero Isa pala yung to. presidente pala ngayon, mas lutang. Ito na naman ang ating presidente. May sinasabi na naman siya. Sabi niya, alam naman natin kung sino sila Oh. nangurap sa flood control. Alam Kaya ha, alam ha. tiyakin natin na makukulong sila. Oh. Imagine ninyo, mga lords. Sabi niya ha, alam Wala. naman natin. Kung sino sila. So, alam na niyan talaga kung Oo sino yung mga nangurakot at nangurap sa flood control. Oh, what's next? Dinadahilan nila, mga lods, yung sinasabi nilang
Kasi may due process pa. Kasi kailangan sundin ang due process. Pero pagdating sa mga Duterte, Wala. due process pa ba? Sa pagkumpirma ng dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Cora Guidote na marami ng mga investor sa Pilipinas ang nag-pull out na at palala na ng palala ang Nako. pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas Palala talaga? at gayon din ang halaga ng piso. Ito na ba ang simula ng bagong Pilipinas ni BBM? Ano ang inyong opinyon? Talagang ito na nga yung Pilipinas, mga kababayan, di ba? Ikaw kabayan, ano masasabi mo sa ating pamahalaan ngayon, mga kababayan? Magkomento lang sa baba at pag-usapan natin yan.